update po tayo dito sa unit ni Ma'am. So bali, nung nakaraan po, pumunta kami ng All Home para bumili ng materialis ni Ma'am dito po sa pastry. Ayan po. So bali, pasensya na nga po pala kasi ang upload ko po ng videos dito sa YouTube channel is patayo. Kasi nga po, sa sobrang dami kong projects, kung ang upload ko po sa Facebook page is patayo, then meron sa YouTube naman po is pahiga, nahihirapan po kasi ako mag-edit. Ngayon po, kung halimbawa, hindi nyo po gusto yung sa YouTube channel, panoorin dahil maliit lang po yung video, makitid, pwede naman po sa Facebook page nyo na lang po panoorin. Same lang. Pasensya na ulit kasi nahihirapan po kasi ako mag-edit. At saka ang dami ko rin pong binibidyo. Yung pahiga naman po kasi hindi ko naman po siya pwedeng i-edit ng patayo. So, magkakaiba po yun. So, ayan po. Nasabi ko na rin po, mag-upload po ako ng patayo. Kasi nga po, sa sobrang daming projects na iniikutan, no time na po ako mag-edit at magpaulit-ulit po ng video. May patayo, may pahiga. Nahihirapan po ako. Pasensya na. Sa dami po kasi talaga ng projects ko. At least makakuha ako ng video. Okay na to, diba? So, ito na nga po yung update sa unit ni Ma'am na malapit nang matapos. Nag-start na rin po kaming gumalaw sa kitchen cabinet tsaka sa TV console. Ito na nga po yung ating pinaka-update. Imagine po, nasa 10 unit po ata yung iniikutan ko pag nagpupunta po ako sa site. So, kung may patayo, may pahiga akong video. Tapos, nakakalito rin po kasi. Tapos, na-delete din po yung aking pag-upload. Hello po, magandang hapon. Hapon, magandang hapon natin. So, bali yung 4 na ilaw po sa poste natin is nalagay na po lahat ni Ray. Ayan. So, kompleto na. So, nilagyan po muna natin siya ng plastic para hindi siya madumihan. Kasi mag-retouching pa kami. Yung gate po pala ni Ma'am, meron po tong square pa dito. Gagawan siya ni Ray. So, hindi pa yan yung final niya. Ayan siya, oh. Tapos po pala, yung alulod namin dito, hindi pa rin namin na ilagay. Bibilihan pa namin ng tubo. Ayan po. So, meron po tayong gutter dyan. Inside gutter. Tapos dito po yung bagsak ng tubig. Ito pa, palagyan pa ito ng deco stone. Ayan. Meron pa po kasing sobra si Ma'am na deco stone. Lalagyan na lang daw ito ng deco stone. Ayan. So, pwede naman po yun. So, ang ganda. Tara, pasok tayo, guys. Ayan, oh. Tapos po pala, nag-start na rin po kami gumawa ng mga cabinets ng aming TV console. So, madali lang po yung setup ng TV console ni Ma'am. Katulad lang po din sa Phase 6. Magkakatalo lang po sa fluted panels na gagamitin. So, ito na po. Ikakabit na lang po nila rin yan. Ayan. Tapos, nakapag-cutting na rin po pala yata sila sa ibang mga pinto ng ating cabinet. Tapos ito po yung ating sa TV console. Dito po yan. Dito po natin yan ilalagay. Ayan, diba? Shala. Picture. Tapos ito po sa kitchen, na ikabit na po yung part ng ating upper cabinet. Upper cabinet po yung tawag ko dito. So, ayan, minamasilyahan na rin po siya. I-remind ko lang po pala doon sa mga clients namin, sa mga soon na magiging kliyente namin dito sa Ray House Makeover. Yung iba pong small materials, katulad po nitong wall putty, kami na lang po nagpo-provide nito. Ayan. Ginagamit namin pang masilya sa kahoy.
So, ito po sa magtatanong, ang ginamit po namin is local na marine plywood. Ayan po. Medyo matrabaho lang siya, pero ang kagandahan po kasi sa local marine plywood is pwede mo siyang paglaruan kung ano yung gusto nyong design. Ayan po. So, napansin nyo, nung mga nakaraang vlog, hindi daw bagay yung tiles dito sa backsplash. Actually, yung backsplash po talaga is matatakpan po yan ng cabinet, katulad po dito. So, itong pinaka-backsplash lang po natin ang makikita nyo dyan. So, sa amin po kasi, since ito po is back extension, naka-slab, lagi ko naman po nasasabi sa vlog na ito po is prone po talaga sa leaks. Kahit nga po yung tiles, pwede rin po yan mag-moist. Pero ang kagandahan po kasi dyan, kung sa tiles po magkakaroon ng moist, pwede po natin punasan lang. Pero pag ito po is nakapintura, tapos nag-moist, nagkaroon ng mga leaks, masisira po yung ating pintura, lolobo. Tapos syempre magiging pangit na tingnan, di ba? Kaya ko po nasabing nagmo-moist din po itong ating tiles. Doon po kasi sa phase 6, nung hindi pa po namin nalalagyan ng waterproofing yung pinaka-slab, tsaka po yung likod, napansin ko po doon na parang nagpapawis. Pero since ito po is nakapaglagay na po kami ng waterproofing, dapat maintenance po ang ating paglalagay ng waterproofing. So may iwasan po yung pagkasira ng ating cabinet, at the same time yung amoy kulob. Kaya po kung mapapansin nyo sa gawa namin, yung pinaka back extension, mas sinasuggest po namin naka-wall tiles instead na nakapintura. Sa part ng tile setter, medyo matrabaho, pero pagdating po sa part ng pintor, wala na po siyang gagawin. Pero yun nga, hindi na po kami magpapaulit-ulit ng gawa dito. Diba? Kumbaga, si client ko, pag ito nakapintura tapos nagkaroon ng moist, lumobo yung pintura, so ipapa-repair na naman niya, ipapaayos. So kung naka-tiles po, mas maganda. Option nyo na lang po kung gusto nyo plain white, kung gusto nyo may konting design. Okay lang din naman po yun. Para hindi lang din siya magmukhang plain. Depende rin po talaga sa nagpapagawa. Meron kami mga gawa na 30x60 naman ang ginamit. Ayan. So, magastos lang po pagdating sa tiles, pero pang matagalan na yan. So, ito nga po, diba, sa kapitbahay is wall-to-wall po yan. So, sabi doon hindi na po daw mapaplastering yung kabilang side. Yes po, hindi na talaga. Pero, dahil since dikit na dikit tayo, is naka-waterproofing po tayo dyan. Tsaka, at the same time, naka-tiles po tayo. Ayan. So, mas maganda siyang, mas malinis siyang tingnan. Yung iba, ang sinasabi, hindi dito sa unit ni Mama, yung iba, nagmumukha daw musoleo kung marami daw, kung naka-tiles. Depende po yan, kasi tulad nito, may iniiwasan po kasi kaming leaks. Ayan, di ba? So, sa ibang bansa, alam ko sa Hong Kong, buong kitchen po ata nila naka-tiles. Naka-tiles po ang buong bahay. Sa ibang bansa, naka-tiles pati lahat po ng wall, diba? So, ayan, ito, nagiging suggestion lang namin para hindi na rin po kami mag-back job. Tsaka, hindi na rin po mang problema si client ko. Ayan. So, ito, nakakabit na po yung ating upper cabinet. So, kami na lang po naglagay ng partition. Tapos, pagdating po sa baba, isusukat na po yung mga accessories ni Ma'am. Katulad po nitong yung pull-out yung pull-out basket niya. So, kailangan nakaabang na po talaga yan. Meron din po tayong exhaust fan dito sa ating kitchen. Ayan po. So, yung cabinet po ni Ma'am is pa-L shape din po siya, L-type. Ayan, L-type po siya. So, may nakaabang na po tayo para sa range hood, saksakan, ayan, exhaust. Sa range hood, tsaka dito sa exhaust.
Ayan po, meron din po tayong outlet dito. Yung kalan, tsaka yung lababo, panghuli na lang po natin ilalagay pag natapos na kami. Tapos ito po, request ni ma'am. Gusto niyang palitan ng ganitong tiles. Nakabili na po ako. Ayun. Ayun siya. So, ito, gusto ni ma'am, parang ituloy na lang yung pagka-white dito. Okay din naman po yun. Depende pa rin po talaga sa nagpapagawa kung ano yung pinaka-request nila. Pwede naman pong i-consider yan. So, ito pong TV rack cabinet natin, dito po yan. Pati po yung shelves, dito po yan. So, abangan nyo po, baka bukas ikasa na nila yan dyan. Sa taas, hindi na po ako magpapakita muna kasi as is pa rin naman po yun. Tapos naman na wala namang ibang gagawin doon.